Hi guys, welcome to this channel. This reading is for collective your energy at this time. You're not defensive, you're not guarded, hindi ka nagtataas ng wall. Instead, malapit at magaan yung loob mo sa possible, sa person mo na meron kang soul connection, or kung wala kang soul connection, magaan yung loob mo sa kanya, komportable ka sa kanya, you feel at peace, there's balance and harmony, and parang kampante ka sa kanya, and at home. Also the Wheel of Fortune. Merong nagsisense sa'yo eh. O parang gusto kong paniwalain na destiny kayo, or siya ang destiny mo. Wini-wish niya na maybe ikaw yung nag-wish na destiny kayong dalawa, naka-destined kayo to be together, ganyan. Kaso lang, pag hinaluan ng gayuma, hindi yun galing sa God. Hindi yung matawag ng destiny pag may mga ganyan, guys. Pag may witchcraft na ginagayuma ka lang, fake yun. Yung ginagamitan ka ng witchcraft, ibig sabihin sinugo ng kadiliman yon, yung mga nanggagayuma na yan, yung mga gumagamit ng witchcraft sa kadiliman yon, kaya hindi yan destiny na galing sa God. Dinistin kayo sa Satanas pagka ganoon, pag ginagamitan ng witchcraft. So kung gusto mo na yung nakadestin talaga, dinistin ng God para sa'yo, hindi mo kailangan gumawa ng witchcraft. Hindi mo kailangan na gawa ng deceit or gayuma, o yung person mo hindi niya kailangan gumawa ng mga ganyan. Kaso lang, kung dinadaan sa mga gayuma na yan, love spell, para lang gumana yung loob, para magkatuluyan kayo, hindi yan destiny na galing sa God. Yun ang masasabi ko dyan. Kadalasan pa naman ang ganyan na magaan at malapit yung loob mo sa kanya. Alam nyo na. Nalata ko na yun sa mga readings ko na may ano talaga may ginagawa may ginagawa yan. Pero hindi sa sinisiraan ko, nalata ko lang sa mga readings dati pa na may ginagawa yung isa, kung kaya alam mo yung magaan yung loob ng isang person sa kanya, malapit yung loob ng isang person sa kanya, o gustong kontakin ng person na yon, yung nagagayuma. Kasi yung gayuma, no? Pero fake yon, hindi yung totoo. It's not true love. Parang sinubo siya ni Satanas para ganun. Kasi sa demonyo kasi yan eh, demonic kasi yung witchcraft na yan, hindi yan sa Diyos. Ang mga nasa Diyos, hindi yan gagawa ng mga ganyan para lang mahalin sila. Ang tunay na nakadis, hindi yan gagawa ng mga ganyan para lang mahalin sila. Ang hanap nila ay true love, yung totoong mamahalin sila na hindi through gayuma. Nakakahiya kayo na mahalin ka ng tao dahil nasa ginayuma mo. Well, uso yun ngayon. Parang hindi lang siya nakakahiya, parang mahiya ka sa sarili mo eh. Kaya ka lang nagustuhan yan, no? Pag ginayuma mo ng isang tao, ganun yung paniniwala ko. Kaya ka lang nagustuhan ng isang tao dahil ginayuma mo. Wala yan sa sarili niya, wala siyang free will. Hindi siya yan. Ikaw yung nagkontrol na sa isip niya. Paano pag mawala na yung bisa ng gayuma? Diba? Huli na ang lahat para sa kanya. Parang pinikot. Oh my gosh. Page of Cups. So,
For clarification with the Page of Cups here. Meron kang hinihiling na mangyari na yung nakadestin sa inyo. Sa inyo ng person mo. Naniniwala kang destiny mo to eh. Itong person mo na to, hindi ka ba ginayuhan ng person mo? Just to make sure. Ay, hindi. Hindi ka niya ginayuma. Hindi naman lahat kasi yung ganyang feelings na you feel at home, maganda at malapit yung loob mo sa kanya. Hindi naman lahat ay nanggagayuma. Lalo kung maka-Diyos yan, ay hindi yan gagawa ng paggagayuma. Kung sa side ng Diyos yan, hindi yan gagawa. Kasi may takot siya sa Diyos pag maka-Diyos na tao. Hindi yan gagawa ng ganyan. Ayan, the devil in reverse. Para hindi na kayo kontrolin ng devil. Hindi na kayo kontrolin ng mga gumagawa ng demonic. Hindi na kayo makontrol ng mga, alam niyo, witchcraft, black magic. Yan. Yan ang numero 1 na pwede makapangontrol, di ba? Yung mga ganyang gawain. And hindi ako kontrabida dito guys. Sinabi ko kanina, na-reveal ko lang kung ano yung mga na-obserbahan ko at mga nakuha ko din sa mga readings ba. Mga na-discoveryhan ko. Para for awareness na din. Sa mga hindi pa aware, ako na-obserbahan ko lang yan. Na kuha ko lang sa mga readings through readings din. And ano yung energy ng person mo na yan? Ay, defensive siya eh. Aroy. Defensive sa person mo. Bakit kaya? Baka may deceit. May deceit. Para siguro ma-lose niya yung opportunity. Ma-miss niya yung opportunity with you. Pag nag-offer ka eh, maging defensive siya. Pag nag-reach out ka, maging defensive siya. So, there's deceit daw. Ano pa energy ng person mo na yan? Nakarecover na kasi ito sa heartbreak. Kaso lang, defensive siya dahil sa deceit. Hindi dahil sa heartbroken pa siya, kundi dahil sa deceit. Baka third party ang may kagagawan na pinapa-defensive siya. May inaantay siya guys, itong person mo. Ewan ko kung ano inaantay niya. Iba inaantay niya. Yung hindi na magagrant yung mga wishes, na magusto ng ano, magusto ng ito nakarecover from hurt or na deeply hurt, no? Nakarecover na siya from that. Na someone na hiwalay sila. Pwedeng ex niya. Na nag-recover na din sa ano to eh, tong ex niya eh, sa kalungkutan. Sa pagiging matamlayin, malungkot, naka-recover na siya dyan. Yung ex niya na. And pwedeng ikaw, yung ex mo yan, o inaantay niya. Or else iba. Ano yung feelings sa'yo ng person mo na yan ngayon? Ayaw niya makipag-usap, ayaw niya makipag-collaborate. Parang walang desire na makipag-usap sa'yo, yung makipag-collaborate o yung magkasundo kayo, yung magkaroon ng teamwork sa inyo ba? Dahil defensive na may gumawa ng deceit. Ayaw niyo magkaroon ng movement sa inyo. There's deceit kasi. And hindi kanya gusto mapakasama. Ano ba yung deceit na ginawa sa kanya? Para maging defensive siya. Alamin natin.
Eh, ulitin ko kung upright ka na. Upright pa yun. What's with the 2 of Wands here? Na mayroong blessing sa malayong lugar. Maybe abroad. Or new love, new beginning. Nandun yung ano niya, pinaniwala siguro to na nandun yung blessing na person para sa kanya. Ano ang change sa connection yung dalawang pagbabago? Parang pahirapan to guys. Parang mabagal kasi may baggage. Parang mabagal, umusog. Negative. Tapos, hindi ka spiritually connected. Negative. Dahil sa deceit. Ang dami kasing deceit dito sa mundo to. Kaya ang dami talagang hindi masaya at hindi peaceful ang buhay. Lalo na yung mga tunay na people of God. Kahit sa Bible, di ba? Napapatanong yung mga prophet pa yan. Sa God, na yung mga, kung sino yung mabubuting tao. Yung mga, mga righteous na mga tao. Alam yung mga righteous na mga tao. Yun yung mga tao na sumusunod sa kalooban ng God. Sila pa yung nagsasuffer sa mundong to. Kaya sa akin, sabi ko, babawi din ako sa sarili ko sa kabilang buhay. Kasi hindi lang pinagdaanan ko talaga dito sa mundo. Mula pagkabata ko, puro unfair na lang, injustice, kanya deceit. Ganun yung mga pinagdaanan ko eh. Yung akin na gusto pa agawin ng iba, parang entitled sila na kanila, no? Katulad ng kung person, kagayumahin nila kasi gusto nila agawin dahil may pera, mayaman, mga ganun. O kaya dahil ayun, mapera kasi yun ang nahabol nila talaga, may pera, ganyan. Kaya sabi ko, babawi na lang ako sa ano. Tapos ako pa'y kinukulam. Mga ganun yung na-experience ko sa mundo ko. Yun sila na nga ng agaw, ako pa'y kulamin nila, no? Ako wala akong ginawa sa nila para kung nang agaw man nila yun, hindi ko naman sila pinaghiwalay. Wala naman akong ginawang visit sa kanila. Kahit ill-wish nga siguro wala. Pinabaya ko na lang yun, no? Pati ako kulamin niya. Pinagkukulam ako, binarang pangata. Hindi ko sarili ko. Babawi na lang sa bilang buhay. Tayo pupunta sa Garden of Eden. Kasi sinabi naman sa akin ng Diyos yung yung sa vision ko kasi pinakita niya kahit si Yahweh, si Jesus Christ. Binautismohan pa ako Jesus Christ eh. Tapos ang dami, hindi lang naman isang vision. Yung yung tulog ako noon, parang nananaginip. Yan makikita ko. Pinapakita sa akin eh. Kaya sabi ko, babawi na lang ako. Sabi lang buhay. Wala yung pupunta sa Garden of Eden. Kakain ako ng prutas. Para masaya ako. Siyempre, masaya yun ang happiness ko. Kakain ng prutas. Ang saya-saya nun. Mamitas ka ng prutas. Kakainin mo. Ang saya. Simple lang para sa iba, pero para sa akin, ang saya nun. Nung ganon. Hilig ko kasi yun. Yun talaga yung masaya ako. Masabi ko masaya ako na saya talaga pagka mamitas ng prutas tapos kakainin yung prutas. Yun. Yung mga gumagawa naman yan ng mga alam niyo, mga demonyuhan na yan. Hindi na yan sila mag-i-enjoy sa kabilang buhay. Alam niyo kung ano mangyari sa mga yan?
Basahin nyo sa Bible kung ano yung parusa sa kanila ng God. Doon nyo malalaman ang katotohanan. Kabaliktaran ang danasin nila sa kabilang buhay dahil may punishment ang God doon sa kabilang buhay. Akala nila dito yung punishment, yung makarma-karma. Hindi yun. Hindi ganun ang mag-punish ang God sa kabilang buhay. Kaya nga pag namatay ang tao, may judgment, harap sa judgment. Kung saan siya ilalagay. Langit o impyerno. So, sa tingin nyo, mapalangit? Masave ang ganon? Mga ganyan ang ginagawa? Basahin nila sa Bible. Kung saan siya ilalagay. Ako, alam ko na. Sigurado na ako kung sino talaga ako. Pinakita kasi ng God sa akin. Pinakita niya sa vision ko, kahit Jesus Christ. Sinabi din nila sa akin. Kaya, alam ko, ano talaga. Totoo. Kaso may mga deceit kasi, kahit na alam ko na yung totoo, gusto na akong binsin ng mga, alam niyo yung lies and deception, mga witchcraft nila, guys. Mga kasinungalingan nila. Mga ganun. So, yan. Tsaka isipin nyo, kung hindi ako, ang taong origin ko, papantay ba ang kamay, ang daliri ng tao na may kulam, na may kulam ng tao o kulam ng elemento? Paghawakan ko yung ulo, kung taong origin ko, napapaalis ko ba yung mga demonyo? Diba? Masasend ko ba sa impyerno kung taong origin ko? Doon pa lang. Diba? Tsaka doon talaga sa pinakita sa akin ng God at in Jesus Christ. Kaya, susulitin ko na lang sa kabilang buhay. Kakain ako ng prutas. Kakain. That's my goal. So, ayan guys. Ano yung next chapter ng buhay mo? Whew. Kawawa talaga yung mga tao dito ng mga righteous guys. Pero sa kabilang buhay, eternal na magsaya talaga yung mga righteous na mga tao na sumusunod sa kalooban ng Diyos. So, uli ang pagsisisi ng mga deceitful na mga demonyo na yan. Mga demonyo, gumagawa ng kademonyohan. Akala nila panalo na sila sa kabilang buhay, hindi nila alam. May punishment ang God sa kanila. Hindi yan pananakot. Nasa Biblia yan. 5 of Cups. Enjoy na lang nila yung buhay nila. Para sa kanila walang tama at mali. Ang mali sa kanila ay tama. Ang tama ay mali sa kanila. They're leading in the path na papunta yan sa, alam nyo na, kailaliman. King of Cups. 5 of Cups. The Lover's card in reverse. Nanginayang tong mo yung ex mo, past person mo. Ayan o. Nanginayang. Nag-regret. Na siguro pinakawalan ka niya dati. Nilet go or tineken for granted. Ngayon, emotional siya. Napamahal siguro ito sa'yo. Dahil sa manginayang niya sa'yo. Nice like a sunrise. Para bang nagluluksa. Ganun. Gusto ko niya mapangasawa kaso lang kulang yung tools niya. Hindi niya magawa yung mga dapat niyang gawin. Kulang ang tools niya. Siguro nakokontrol siya, napipigilan. Yan. Namamanipulate siya. Kinikip ka niya. Ayaw ka niya i-let go. Ayaw ka niya bitawan. Napag-decide na siya. Anong napag-desisyonan niya?
mag-invest sa'yo. Pero desisyon niya pa lang yan ha. Wala pa yung action niya. Real action niya in 3D. Na magtagumpay siya. Hangad niya talagang magtagumpay. No? Na makapag-invest sa'yo. Ano invest niya sa'yo? Kasi pwedeng time. Yung mag-ano siya ba? Maging submissive. Yung magpakumbaba. Yan. Yung maging down to earth sa'yo. Yun siya mismo yung ano ba, magpakumbaba sa'yo. Siya mismo yung nagsusuyo sa'yo, amu-amuhin ka niya, ganyan. See? Kasi unstable siya, feeling ungrounded, unstable, unsecured, kaya gusto niyang magkabati kayo at mapagbati ka sa'yo. Yun ang balak niya, makapagbati sa'yo. So, ayan. Ito na lamang for collective